Dahil magpapasukan na nga dito sa India sa lugar namin, kaya naman yung iba is tinatanong ako kung magtuturo pa ba ako this school year. At sasagutin ko nga yung mga katanungan yun ng matahimik naman kayo. Charot lang. So paalala lang, bagong lahat, this video taken ilang months ago. Basta, hindi ko kasi na-edit. So, ngayon ko lang may edit to. So, ayan nga, habang nasa kainan nga pala kami dito. So, ang pinag-uusapan nga namin is yung about sa pagtuturo ko. So, ayan, nakikita nyo sa mata ng asawa ko. Is it a yes or no? Una sa lahat is ayaw ko talaga ng nasa bahay lang, na-i-stuck sa bahay like linis dito, walis doon, luto dito, laba doon. Ayoko ng ganyang buhay. Nakakapagod lalo na nandito sa India. Bakit? May sahod ba? Lalo na joint family kami. Syempre ako yung aasahan sa gawaing bahay. Kaya naman ayoko ng ganun. Gusto ko nagtatrabaho ako para may sahod. Hindi yung nasa bahay lang, wala ka namang sahod. Ayoko talaga masira yung kamay ko. Kaya naman yan talaga lagi sinasabi sa binan ko, hindi niya ako pwede maasahan sa gawaing bahay, sa luto-luto, kasi masisira yung kamay ko. Charot lang, uy, magagalit na naman kayo. So ito nga, sabi din pala ng binan ko na ayaw din talaga niya na wala akong trabaho kasi nga nakakahiya daw dito. Lalo na lagi niya ako pinagmamalaki tapos malalaman nila na wala akong trabaho. Pik-pik lang daw yung pambato ko. Tapos pag tinanong ng friendship niya, ano work ko? Sasabihin wala, paano niya ako mapagmamalaki? Hindi na ako makakasama-sama sa kanila niyan. Charot lang, wala siyang sinabing ganyan. So, bali yung mother-in-law ko talaga is gustong-gusto niya talaga na nag-work ako. Hindi katulad sa asawa ko. Kasi nga, laging sinasabi sa akin ng mother-in-law ko na mas prefer niya daw na may trabaho ako para hindi daw ako umaasa sa asawa ko. Na in case of emergency, kaya ko yung sarili ko, ganun. Ay, baka ayaw niya lang talaga na humihingi ako sa asawa ko kasi syempre magiging dalawa na kami at saka mag-aaway kami. Tapos masusulsulan ko na yung asawa ko, masasabihan ko na, huwag ka magbigay sa nanay mo. Sino gusto mo? Ako or yung nanay mo? Alam nyo ba, sa totoo lang, kahit mag-away kami ng mother-in-law ko, siya talaga lagi nagpupush sa akin na gawin ko yung ganito, gawin ko yung ganyan. Kumpara sa asawa ko. Ito, chika ko lang. Kasi nga, sabi ng mother-in-law ko, nakikita niya daw yung sarili ko sa sarili niya. Kasi hindi growing up, like, nung nagkakilala kasi yung mother-in-law ko tsaka father-in-law ko, is nag-work na yung mother-in-law ko. So, lahat is ginagawa niya. Tapos, nung naasawa niya yung father-in-law ko, is parang pinagseselosan siya, ganyan. Kaya sabi ng mother-in-law ko is nakikita niya daw yung sarili niya sa sarili ko. Kasi guys, yung mother-in-law ko is hindi siya kasing tulad ng mga Indiana rito sa village namin, okay? Yung mother-in-law ko is meron siyang mga friendship na mga lalaki, ganyan. So minsan pumupunta siya kasama yung mga lalaki kasi nga meron silang mga business, ganyan. And then, dinadrop off siya dito sa bahay namin. And then, ayun, nagkaka-issue nga daw siya. Dati na, chismis din siya na may lalaki nga siya. Kasi nga, dinadrop off siya sa kabilang roadside. Yung mga tao dito is chismosa. So, yun nga, yun din yung nangyari sa akin dito. So, ito na nga, speaking of nangyari sa akin, so, last school year nga pala is, meron akong school na pinasukan. So, yung school na pinasukan ko, guys, is napakalayo siya kumpara sa amin. Hindi ko alam kung ilang kilometers yun. Basta parang 1 hour to reach there. So, may sumusundo sa akin hindi ko papangalanan kasi nanonood yung asawa ko. Ayoko na malaman niya na sinasabi ko yun. Well, nung una talaga is okay sa side ko, like, pinaalam ako sa mother-in-law ko, pinaalam din ako sa asawa ko. So, okay yun. Walang problema sa kanila. Kaso nga lang, ang naging problema kasi is yung mga kapitbahay namin. Syempre, nakikita nila ako na may kasamang lalaki. So, para sa kanila is naging big deal yun. Sa family namin is okay lang, pero pagdating sa kapitbahay is, ayun nga, madami silang sinasabi na bakit daw hinahayaan akong sumama sa lalaki na yun. Ganun. Nag-work din yung asawa ko. Alam nga namang ihatid ako ng asawa ko 1 hour, 2 hours total balikan para lang dun sa work ko.
Ganun. Yung lalaki pa lang yun, is siya din pala yung sir ng anak ko. So, bale, yun din yung sumusundo sa anak ko every time na may practice siya. So, parang kilalang kilala talaga namin yun. Yung mga chismusang kapitbahay, hindi naman kasi kilala nila yun. So, ayun, nagsimula doon na ayaw na nga akong papasukin ng asawa ko at magtrabaho ulit sa school dahil nga ayaw ng asawa ko na may nai-issue sa akin. At ayaw na ayaw din talaga ng asawa kong Indiano na may naririnig siyang mali sa akin. Ang dami kasing mga sinasabi ng mga tao sa akin lagi dito. Kahit anong ginagawa ko, lagi silang may nako-comment. Kaya naman more on, ayaw talaga ng asawa ko na may naririnig siyang masama tungkol sa akin. Kasi nga, mabilis siya magalit eh. Baka mamaya nasuntok niya yun. Kaya more on, sabi ng asawa ko, mas okay na lang daw na manahimik ako sa bahay. Ay, tapos ito pa. Nung dati din yung una kong pinasukan na school is meron din palang chismis-chismis sa akin. Ako kasi siguro friendly lang or talkative. Basta sa akin if pansin ko yung tao na mabait or lumalapit sa akin is kinakausap ko talaga. So ayun na nga. So yung principal kasi namin dati is lalaki. So yung lalaki na yun is syempre principal namin is pare. So, para sa akin, pare yun, guys. So, malapit ako sa kanila. Syempre, kailangan ko maging malapit para malapit din ako sa heaven. Charot lang. So, dalawa yung pare namin. So, dalawang pare yun. So, madalas is chika-chika ko lang. Syempre, para sa akin, pare yun. So, hindi ko alam para sa mga ibang tao na nakakakita sa amin is mali na pala yung ginagawa ko. Kasi daw, nakikipagchikahan ako, nakikipagtawanan ako. Guys, anong mali doon? Nakikipagtawanan lang ako. Malay nyo, mapunta ako sa langit kasi nakikipagsikan ako sa pare. Tayo pa namang Pinoy, di ba? Pag tumatawa tayo, grabe yung halakhak talaga natin. Siguro naiinggit sila sa halakhak ko. Kasi nga, hindi talaga sila makapagganon. So yun, big deal pala sa kanila. So yun, umaabot yung chismis sa asawa ko. Hindi ko talaga alam na may CCTV ako doon sa school. So yun, sabi na, nakikita daw nila ako, minsan kausap ko daw yung pare, ganon. Eh, syempre, yung asawa ko, iniisip niya na, bakit yung ibang tao sinasabi to sa kanya? Ikaw ba naman pagka ganyan, di ba, pag may nagkwento sa'yo? Syempre, umiiba na yung isip mo pagka ganun. Parang lumalabas kasi is parang chinichismis ako. Parang kung anong ginagawa ko dun sa school is sinasabi sa kanya. Diba? Inuunahan pa kasi ako magbalita. Yung sa akin, pasabi pa lang, yung iba binalita. Minsan kung advanced thinking ako, syempre advanced thinking din yung asawa ko kasi Indiano yan. So madalas meron din mga binabalita dito sa kanila na yung mga mga pare ng molestya, ganito ganyan. So syempre iniisip din ng asawa ko yung kapakanan ko, lalo na foreigner ako dito sa India. Kaya ayun, hindi na talaga ako makapag-offline work. Ayaw na lang din talaga ng asawa ko kasi baka mamaya maputukan ako ng Indiano, mabomba ako, tapos mabihag ako. Naman iniiwas niya na din ako doon kasi mahirap na mabombahan. Charot lang. Kasi nga mga inggitera kasi mga tao dito, gusto nila lagi kasama ko lang sila sa gawaing bahay. Kinagaya nila ako sa kanila. Ayaw kasi nila na mataasan ko sila, yung bang maganda na nga ako, matalino pa, mapera pa. Charot lang. Kaya naman kung ano yung freedom ko dito, nakikita nila, ayan, sinasabi nila sa asawa at binan ko. Kaya naman na yan, madalas tuloy ako pinapagalitan. So ayan lang palang chika ko for today's video. Thank you for watching. Please like and follow for more chika.